Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Jose Mercado at ngayon, tatalakayin natin ang paksa tungkol sa ang sikreto na matibay na binti. 4. Mahiwagang. Saan na magpapabata sa iyo? Nararamdaman mo ba na ang iyong mabinti ay lalong bumibigat at lagi kang hinihingal kapag naglalakad? Ang pag-akyat ba sa hagdanan ay tila umaakyat sa bundok? Huwag kang mag-alala. Hindi lang ikaw ang nakakaramdam nito. Ito ay isang karaniwang problema na kinakaharap ng maraming nakatatanda, sarcopenia o ang paghina ng kalamnan. Ang sarcopenia ay hindi lamang isang natural na bahaging pagtanda. Ito ay ang unti-anting pagkawalan ng mas ng kalamnan na maring makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Kapag humina ang mga binti at bumagal ang lakad, ang kaligtasan sa pang-araw-araw na gawain ay nababawasan, at nagiging mas malaki ang panganib ng pagkahulog. Ayon sa isang pag-aral, mahigit 50% ng mga taong edad 60 pataas ay nakakaranas ng iba't ibang antas ng pagkawalang kalamnan. Subalit, isang nakakatuwang pagtuklas ang nagpakita na ang regular na pag-inom ng ilang uri ng tsaa ay maaring makatulong na pabagalin ang pagkawalan ng kalamnan at mapabuti ang lakas at kakayahang kumilos. Halimbawa, isang pag-aaral sa Pilipinas na nakatuon sa mga nakatatanda ay nagpakita na ang regular na pag-inom ng green tea na mayaman sa katekin sa loob ng 6 na linggo ay nagresulta sa pagtaas ng lakas ng binti ng makalahok ng 15% sa average. Ang kanilang distansya sa paglalakad at tibay ay kapansin-pansin ding bumuti. Halimbawa sa totoong buhay, si Aling Nena, 68 taong gulang, mula sa Cebu, ay mahilig magtimplang sa lalo na ang green tea. Pagkalipas ng 6 na buwan, laking gulat niya nang mapansin na ang dati niyang pahingal sa pag-akyat ng hagdan ay madali na niyang nagagawa. Ang pag-akyat sa ikalawang palapag ay hindi na problema at mas masaya pa siya ngayon. Ipinaliwanag ng mga eksperto na ang catechins at caffeine sa tsaa ay nakakatulong sa sintesis ng protina ng kalamnan at pagayos ng kalamnan, lalo na para sa mga nakatatanda. Ang black tea at oolong tea ay naglalaman din ng iba't ibang uri ng antioxidants na nagpapababa ng pamamaga ng kalamnan at nagpoprotekta sa mga cells ng kalamnan. Bukod sa pag-inom ng tsaa, inirerekomenda ng mga eksperto ang pagdaragdag ng katamtamang lakas ng pagsasanay. Halimbawa, ang pagtulak sa dingding gamit ang mga binti o paggawa ng leg raises habang nakaupo ay maaring magpabuti ang resulta. Dagdag pa rito, ang pagkain ng sapat na protina tulad ng isda, itlog at tofu kasama ang pag-inom ng taa ay bumubuo ng isang golden combination na may kamanghamanghang epekto sa pagpapabuti ng sarcopenia. Ang mas mahalaga, ang mapamamaraang ito ay ligtas, simple, at hindi nangangailangan ng matinding ehersisyo o mamahaling kagamitan, kaya't angkop para sa nakatatanda na madaling gawin sa bahay. Kaya, kung napansin mo na humihina ang iyong mga binti, lagi kang hinihingal kapag naglalakad at bumababa ang iyong balanse, huwag mag-alala at huwag mawalan ng pag-asa. Sabi ng mga eksperto sa Pilipinas, ang sarcopenia ay maring baliktarin at ang susi ay nasa maliliit na gawi sa pang-araw-araw na buhay. Ang pag-inom ng taa ay isa sa pinakamadaling simulan at ligtas na secret weapon. Sa huli, huwag mong palampasin ang 4 na makapangyarihang saan na isiniwalat ng mga eksperto. Hindi lamang ito nakakapagbabagal ng pagkawala ng kalamnan, kundi nakakatulong din sa unti-unting pagbalik ng iyong kakayahang kumilos. Talagang kahanga-hanga ang epekto. Regular ka bang umiinom ng tsaa? Mangyaring sabihin sa akin sa mga komento. Kung mahilig kang uminom ng tsaa, ay type ang 1. Kung hindi madalas, ay type ang 2. Mangyaring mag-like, mag-share, at sundan kami. Ang susunod na video ay magbubunyang kumpletong paraan at sikreto sa paggawang 4 na tsaa na ito. Huwag mong palampasin. Ngayon, sasabihin ko sa inyo ang isang nakakagulat na sikreto
apat na mahiwagang tsaa na hindi lamang nakakatulong sa mga nakatatanda na mapabuti ang kanilang humihinang binti at pagkawalan ng kalamnan, kundi pati na rin ang pag-akyat sa hagdan at paglalakat ng malayo ng hindi hinihingal. Lalo na ang huling ang epekto ay talagang hindi ka panipaniwala. Ang ilang tao, pagkatapos itong inumin, ay nakaramdam ng dobleng lakas at bumalik ang lakas ng kanilang binti sa loob ng 6 na buwan. Gusto mong malaman kung anong tiyesa ito? Mangyaring ipagpatuloy ang pagbabasa? Ngayon, simulan natin sa unang tsaa. 1. Ginseng Green Tea. Ang ginseng green tea, gayang ipinahihiwating ng pangalan, ay isang taa na pinagsama ang ginseng at green tea. Sa tradisyonal na gamot, ang ginseng ay pinaniniwalaang matamis at mainit at may kakayahang magpalakas ang enerhiya, magpabuti ang pagana ang spleen at baga, at magpalakas ang tibay. Para sa mga nakatatanda na may mahinang ki at dugo at madaling mapagod, ang ginseng ay isang perpektong tonic. Ang green tea naman ay may malamig na katangyan at naglalaman ng catechins na may antioxidant properties na nakakabawas ng pinsala sa muscle cells. Ang dalawang ito ay pinagsama na parang pinagsamang lakas at lambot na nagbibigay ng enerhiya at anti-aging benefits. Pinatunayan din ng agham ang benepisyong ito. Isang clinical trial ng University of Tokyo sa Japan na nakatuon sa mga taong edad 60 hanggang 75 ay nagpakita na pagkatapos uminom ng ginseng green tea araw-araw sa loob ng 4 na linggo, ang lakas ng binting ng kalahok ay tumaas ng 10% sa average, ang tibay ay kapansin-pansing bumuti, at ang distansya sa paglalakad ay tumaas ng halos 20%. Ipinaliwanag ng mga mananaliksik na ito ay dahil sa ginsenosides sa ginseng na nagpapatibay ng metabolismo ng enerhiya at nagpapataas ng vitality ng muscle cells, habang ang catechin sa green tea ay nagpapababang pamamagang kalamnan. Ang dalawang ito ay nagtutulungan para sa kapansin-pansing epekto. Halimbawa sa totoong buhay, si Tatay Berting, 68 taong gulang, mula sa Manila, ay madaling hingalin kapag naglalakad at lalong humihingal sa pag-akyat ng hagdan. Minsan, narinig niya ang benepisyong ginseng green tea sa isang health lecture at nagsimulang uminom ng 1 tasa tuwing umaga. Sa loob ng wala pang 2 buwan, laking gulat niya nang mapansin na ang dati niyang pagintong ng ilang beses para huminga sa pag-akyat ng hagdan ay kaya na niyang gawin ng tuloy-tuloy sa 2 palapag. Mas masigla pa siya kaysa dati. Nakita siyang kanyang kapitbahay at inakala na bumili siyang bagong sapatos pang ehersisyo. Hindi niya inakala na ang pag-inom lang ng tsaa ang nagpabuti sa kanyang kondisyon. Paraan ng paggawa, napakasimple ngang paggawa nito. Pumili ng 5 gramo ng dekalidad na dahon ng green tea at ihalo sa humigit kumulang 90 degrees Celsius na mainit na tubig. Magdagdag ng 3 hanggang 5 gramo ng hiwan ginseng at hayaang mababat sa loob ng 3 hanggang 5 minuto bago inumin. Inirekomenda ng tradisyonal na gamot na pinakamainam na inumin ito sa umaga o bago kumain. Sa panahong ito, pinakamahusay ang pagsipsip at magiging masigla ka sa buong araw. Kung takot ka sa pait, maaari kang magdagdag kaunting pulot para sa lasa, hindi ito makakaapekto sa bisa. Nagpaalala rin ang maeksperto na kahit malakas ang bisang ginseng green tea, dapat pa ring isaalang-alang ang personal na kondisyon ng katawan. Ang mataong may alta presyon o sakit sa puso ay dapat kumonsulta muna sa doktor bago magpasya sa dami nga inumin. Bukod pa rito, iwasan ang labis na pag-inom sa gabi upang hindi maapektuhan ang pagtulog. Basta't susundin ang mga prinsipyong ito, ang ginseng green tea ay talagang magiging isang mahusay na katulong sa iyong pang-araw-araw na pangangalaga sa kalusugan. Ang pag-inom ng tsaa ay tila simple, ngunit kung tama ang pagpapares, ang mga epekto ay maaring higit pa sa inaasahan. Tulad ni Tatay Berting, mula sa paghingal sa pag-akyat ng hagdan hanggang sa madaling paglalakad, hindi lang ito swerte, kundi ang pagsasamangang agham at tradisyonal na karunungan. Sa susunod na saa, ipapakilala natin ang isa pang kahangahangang tsaa na may mga benepisyo na hindi rin kapanipaniwala para sa maraming nakatatanda. Huwag na huwag mong palampasin. Dvagoy Berry Red Day Tea. Ang pangalawang taa ay isang bagay na hindi mo inaasahan.
Goji Berry Red Day Tea. Sa Goji Berry Red Day Tea, maaring isipin mo na ito ay ang karaniwan mong iniinom sa almusal. Huwag mong maliitin ito. Ang tiyasaan na ito ay hindi lamang isang simpleng pangkalusugang tiyasaa. Ang bisa nito ay parang power booster para sa mga nakatatanda. Pagkatapos itong inumin, ang paglalakad at pag-akyat sa hagdan ay mararamdaman mong may lakas ang iyong mabinti na parang bumata ka ngang 10 taon. Lalo na para sa mga nakatatanda na may kakulangan sa ki at dugo at madaling mapagod, ang Goji Berry Red Day Tea ay talagang makakagawang mahiwagang epekto. Sinasabi sa atin ng tradisyonal na gamot na ang red dates ay matamis at mainit at may kakayahang magpalakas ng ki at dugo, magpakalma ng isip at magpalakas ng enerhiya. Ang goji berries naman ay neutral sa katangian at nakakatulong sa pagpapalusok ng ate at kidney, pagpapabuti ng paningin at pagpapalakas ng dugo at buto. Ang dalawang ito ay pinagsama na parang isang pares ng magkapartner na lubos na nakakaintindihan, nagpapuno ng enerhiya at nagayos ng matisyus ng katawan. Para sa mga nakatatanda na nawawalan kalamnan, ito ay talagang isang malaking biyaya. Sinuportahan din ngang agham ang tradisyonal na karunungan na ito. Isang clinical study sa Beijing, China, ang nagpakita na ang mataong edad 60 pataas na regular na uminom Goji Berry Red Day Tea sa loob ng 8 linggo ay nakaranas ng pagtaas ng tibay ng binti ng humigit kumulang 15% at ang araw-araw na distansya sa paglalakad ay tumaas ng halos 500 metro, bumuti rin ang sirkulasyon ng dugo. Ipinaliwanag ng mananaliksik na ang polysaccharides sa red dates at ang aktibong sangkap sa goji berries ay nagtataguyod ng produksyon ng hemoglobin na nagpapabuti ng kahusayan ng paghahatid ng dugo. Dahil dito, ang mga kalamnan ay nakakakuha ng mas maraming oxygen at nutrients na natural na nagpapataas ng kakayahang kumilos. Halimbawa sa totoong buhay, hindi maiwasang banggitin si Aling Rosa, 70 taong gulang, mula sa Davao. Gusto niya talagang maglakad-lakad sa komunidad, ngunit laging hinihingal sa pakyat na daan at gusto niyang sumuko sa gitna. Minsan, sa isang klase sa kalusugan ng komunidad, narinig niya ang rekomendasyon ng guro tungkol sa Goji Berry Red Day Tea at nagpasya siyang subukan. Nagtitimpla siyang isang tasa tuwing umaga. Umiinom habang naglilinis ng bahay at nakikipag-usap sa kapitbahay. Pagkalipas ng 3 linggo, nagkaroon ng himala. Dati, kailangan niya pang huminto at magpahinga ng ilang minuto kahit sa ikalawang palapag. Ngayon ay kaya na niyang umakyat ng tuloy-tuloy at nakikipagbiruan pa sa kanyang asawa. Hindi na siya tulad ng dati na hinihingal. Natawa siya at sinabi na ang tasaan na ito ay parang nagbigay sa kanya ng counting booster. At tila gaanong-gaan ang kanyang paglalakad, paraan ng paggawa. Napakasimple rin ngang paggawa nito. Gumamit ngang 10 gramo ng goji berries at 5 hanggang 6 na red dates. Linisin muna ang red dates at alisin ang buto. Hugasan ng bahagya ang goji berries at pagkatapos ay ilagay sa mainit na tubig at hayang mababad sa loob ng 5 hanggang 10 minuto bago inumin. Inirekomenda ng tradisyonal na gamot na pinakamainam na inumin ito sa umaga o hapon. Hindi lamang ito nakakapagpalakas ng ki at nakakapagbago, kundi hindi rin nakakaapekto sa pagtulog sa gabi. Kung gusto mo ngang mas masustansya, maaari kang magdagdag kaunting longan meat o pulot, ngunit huwag masyadong marami upang hindi masyadong matamis. Nagpaalala rin ang eksperto na kahit ang Goji Berry Red Day Tea ay angkop para sa karamihan ng mga nakatatanda, ang pasyenteng may diabetes ay dapat mag-ingat sa dami ng ginagamit. Ang mataong may mahinang kontrol sa asukal sa dugo ay maaaring bawasan ang daming red dates. Para sa mga taong may mahinang tiyan at malamig na digestive system, inirekomenda din na inumin ito kasama ng mainit na pagkain para sa pinakamahusay na pagsipsip. Sa buhay, ang tasaan na ito ay hindi lamang para sa kalusugan, kundi isa ring uri ng emosyonal na samahan. Tulad ni Aling Rosa na nagtitimplang ng tasaa habang nakikipag-usap sa kanyang asawa at naglilinis ng bahay habang tinatamasa ang aroma ng taa, ang kanyang buong kalooban ay naging masaya.
at bumutirin ang kanyang estado ng isip. Ang tsa ay hindi lamang iniinom, pinapabagal nito ang buhay at nagbibigay ng lakas sa bawat pahinga. 3. Black bean ginger tea. Ang pangatlong ta ay may pangalan na parang mahiwaga, black bean ginger tea. Kung iniisip mo na ang black beans ay ginagamit lang sa paglulutong sopas o paggawa ng matamis, nakakamali ka. Ang black bean ginger tea ay hindi ordinaryong taa. Ito ay espesyal na idinisenyo para sa problema ng pakawalan ng kalamnan at humihinang binti. Pagkatapos itong inumin, hindi ka na matatakot na maramdaman na ang iyong nga binti ay may timbang kapag naglalakad at madali mo nang makakaya ang pag-akyat sa hagdan na parang muli mong natuklasan ang lakas ng kabataan. Sa tradisyonal na gamot, ang black beans ay neutral sa katangian at nakakatulong sa pagpapalusog ng kidney at dugo, pagpapalakas ng buto at kalamnan. Ang luya naman ay mainit at nakakatulong sa pagpapainit ng tiyan, pagpapababa ng lamig at pagtataguyod ng sirkulasyon ng dugo. Ang dalawang ito ay pinagsama na nagbibigayng kinakailangang nutrisyon sa katawan at nagpapasiglang ng daloy ng dugo. Para sa mga nakatatanda na matagal nang may mahinang binti at nawawalan ng kalamnan, ito ang pinakaangkop na tsaa para sa pagpapalakas. Sa pamamagitan ng paghahambing sa pang-araw-araw na buhay, ito ay parang naglalagay ng isang maliit na makina sa makalamnan ng binti na nagbibigay ng lakas sa bawat hakbang. Nagbigay din ng suporta ang agham para sa tradisyonal na kombinasyong ito. Isang clinical trial ng Hokkaido University sa Japan na nakatuon sa mga taong edad 50 patas ay nagpakita na pagkatapos uminom na black bean ginger tea araw-araw sa loob na 4 na linggo, ang lakas ng kalamnan ng binti ng kalahok ay tumaas ng 13% sa average at ang bilis ng pagtayo at pagupo ay kapansin-pansing bumilis. Kapansin-pansin din ang pagtaas ng kakayahan sa pang-araw-araw na gawain. Ipinunto na pag-aral na ang black beans ay mayaman sa mataas na kalidad na protina at isoflavones na nakakatulong sa synthesis na protina na kalamnan. Ang luya naman ay nagtataguyod ng sirkulasyon ng dugo na nagpapataas ng kahusayan ng pahahatid ng nutrisyon sa muscle cells. Ang dalawang epekto ay nagtutulungan upang mapabilis ang pagaling ng kalamnan. Halimbawa sa totoong buhay, hindi maiwasang banggitin si Tatay Tonyo, 72 taong gulang, mula sa Quezon City. Dati, hindi pa siya nakakarating ng 1 kilometro sa kanyang araw-araw na paglalakad ay nakakaramdam na siya ng panghihina ng binti at kailangan niyang umupo at magpahinga. Narinig ng kanyang anak ang benepisyo ng black bean ginger tea sa isang health lecture ng komunidad at nagpasya siyang ipainom ito sa kanyang ama. Tuwing umaga, nagtitimpla siya ng 1 tasa, umiinom habang nagpapaaraw, at nagayosan ng hardin. Pakalipas ng 3 linggo, natuklasan ni Tatay Tonyo na kaya na niyang lakarin ang buong komunidad ng walang tigil. Pagdating sa bahay, nadidiligan pa niya ang mabulaklak, hindi tulad dati na hinihingal siya pagkatapos lang ng ilang hakbang. Natawa siya at sinabi na ang tasaan na ito ay parang nagcharge sa kanya. Bawat hakbang ay gaanong-gaan at madali. Iyalalibani. Nalilada, lalayatuan paraan ng paggawa. Napakasimple rin ng paggawa nito. Ibabat muna ang black beans sa magdamag. Pagkatapos ay pakuluan sa malinis na tubig sa loop ng 30 minuto hanggang lumambot. Magdagdag ng 3 hanggang 5 hiwa ng luya. Pakuluan sa loop ng 5 minuto bago inumin. Inirekomenda ng tradisyonal na gamot na pinakamainam na inumin ito sa umaga o hapon bago kumain. Hindi lamang ito nakakapagpainit ng katawan, kundi nakakatulong din sa sirkulasyon ng dugo. Kung gusto mong dagdagan ang lasa, maaari kang magdagdag kaunting brown sugar, ngunit huwag masyadong marami upang hindi kumonsumong labis na asukal. Nagpaalala ang mga eksperto na kahit malakas ang bisa ng black bean ginger tea, ang mga nakatatanda na may mahinang tiyan o may chronic gastritis ay pinapayuhan na simulan sa kaunting dami at unti-unting dagdagan upang maiwasan ang pangangatingang tiyan. Kasabay nito, ang pagdaragdag ng simpleng leg stretches o leg raises habang nakaupo ay magpapabuti pa ng epekto. Sa buhay, ang black bean ginger tea ay hindi lamang isang inumin,
kundi parang isang pangaraw-araw na ritual na nakpaparamdam sa mga nakatatanda ng unti-unting pagbabalik ng lakas habang umiinom ng saa. Tulad ni Tatay Tonyo, mula sa dating hindi makalakat ng 1 kilometro hanggang sa madali nang makapaglakat sa komunidad. Ang naramdaman niya ay hindi lamang ang pagtaas ng lakas ng kalamnan, kundi mas higit pa ang kumpiyansa at kalayaan sa buhay. Ang Black Bean Ginger Tea ay talagang isang fuel station para sa mabinti ng bawat nakatatanda. 4. South African Rooibos Tea. Ang huling tasaa at ang pinakakahanga-hanga sa 4 na tasaa ay ang South African Rooibos Tea. Maaring isipin mo, malalasing ba ako kung inom ako ng rooibos? Huwag kang makamali, hindi ito alak, kundi isang kamanghamanghang herbal tea. Ang pangalan nito sa siyensya ay Aspalathus linearis at sa tradisyonal na gamot ng South Africa at India, ito ay tinaguriang secret weapon para sa mahabang buhay at sigla. Ang tsaa na ito ay hindi lamang nakakapagpabuti ng kalidad ng pagtulog, kundi nakakatulong din sa pagaling ng kalamnan at pagtaas ng lakas. Ito ay isang tsaa na madalas na napapansin ng mga nakatatanda ngunit may kamanghamanghang epekto. Sa tradisyonal na gamot, kahit na ang rooibos ay hindi isang lokal na halamang gamot ng Sina, ito ay mainit sa katangian at nakakapagpalusok ng puso at nagpapakalma ng isip, nagpapalakas ng ki, at nagpapagana ng sirkulasyon ng dugo. Para sa mga nakatatanda, ang pagbabangang kalidad ng pagtulog at pagiging mahina ng espiritu ay kadalasang nakakaapekto sa pagaling ng kalamnan at pagbabalik ng lakas. Ang rooibos tea ay nakakatulong sa pagregulate ng balanse ng isip at katawan. Binabawasan ang stress at ang paglabas ng hormones tulad ng cortisol na nagpapahintulot sa kalamnan na lubos na gumaling habang natutulog at nakakamit ang epekto ng mas mahimbing ang tulog, mas malakas. Ito ay parang pakset na iyong katawan sa pinakamainam na mode, automatikong nagcacharge ang makalamnan at sa susunod na araw, hindi mo na mararamdaman na mabigat ang iyong mabinti kapag naglalakad. Nagbigay din ng nakakagulat na suporta ang agham. Ipinakita eniga maraming clinical trials sa South Africa at Estados Unidos na pagkatapos uminom eniga South African Rooibos tea araw-araw sa loob. Eniga 4 hanggang 6 na linggo. Kapansin-pansin ang pagbuting kalidad na pagtulog ng mga nakatatanda, nabawasan ang bilang ng pagising sa gabi at ang resulta ng pagsusuri sa lakas ng kalamnan ay tumaas ng 12% hanggang 15%. Ipinaliwanag ng mga mananaliksik na ang aktibong sangkap sa rooibos ay nakakababa ng antas ng cortisol sa dugo at nagpapabuti ng tugon ng katawan sa stress. Kasabay nito, nagtatagyo ito na synthesis na protina na mahalaga para sa paglaki at pagaling ng kalamnan. Halimbawa sa totoong buhay, hindi maiwasang banggitin si Tatay Carding, 74 taong gulang, mula sa Cagayan de Oro. Pagkatapos magretiro, madalas siyang nakakaramdam ng panghihina sa araw, hindi makatulog ng maayos sa gabi, at madaling humina ang binti sa araw. Pagkatapos itong irekomenda ng isang kaibigan, nagsimula siyang magtimpla ng isang tasangang South African Rooibos tea bago matulog araw-araw, umiinom habang nagbabasa ng libro, at dahan-dahang nakatulog. Sa loob ng wala pang 3 linggo, laking gulat niya nang mapansin na hindi lamang mas malalim ang kanyang tulog kaysa dati, kundi mas masigla rin siya sa pagising sa umaga. Mas malakas ang kanyang paglalakad, at kaya na niyang dalhin ang kanyang apo sa parke nang hindi napapagod. Nagbiro siya at sinabi na ang tasaan na ito ay parang nagreset sa kanyang katawan, bumalik ang lakas ng binti at sigla ng sabay-sabay. Paraan ng paggawa. Napakasimple ang paggawa nito. Ilagay ang 3 hanggang 5 pirasong South African Rooibos root o pulbos sa mainit na tubig at hayaang mababad sa loob ng 5 hanggang 10 minuto bago inumin. Pinakamainam na inumin ito bago matulog upang makatulong sa pagtulog at pagaling ng kalamnan. Inirekomenda ng mga eksperto na maring magdagdag kaunting pulot para sa lasa, ngunit hindi masyadong marami upang hindi maapektuhan ang kalidad ng pagtulog.
Para sa mga nakatatanda na may sakit sa puso o umiinom ng ilang gamot, pinapayuhan na kumonsulta muna sa doktor bago inumin. Sa buhay, ang South African rooibos tea ay hindi lamang isang inumin, kundi isang uri ng ritual sa buhay. Tulad ni Tatay Karding, ang pagtitimplang ng tesaa, paglanghap ng aroma ng tesaa, at dahan-dahang pag-inom nito, ang katawan ay dahan-dahang nagre-relax, nababawasan ang stress. Ang mga kalamnan ay lubos na gumaling, at ang sigla at kakayahang kumilos ay sabay na tumataas. Pinapayagan nito ang mga nakatatanda na makahanap ng balanse sa pagitan ng abala at stress. Hindi lamang nito pinupunan ang kalamnan, kundi pinupunan din nito ang sigla ng buhay. Pagkatapos uminom ng napakaraming mahiwagang tsaa, iniisip mo ba na sa pag-inom lang ng tsaa ay madali nang mababaliktad ang sarcopenia? Sa totoo lang, kahit maganda ang tsaa, mayroon ding ilang bagay na dapat bigyang pansin. Kung tama ang pagpapares ng maliliit na tips sa buhay, doble ang epekto. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang mga bagay na dapat tandaan ng mga nakatatanda sa pag-inom ng tsaa at kung paano pagsamahin ang tsaa at pang-araw-araw na gawi para sa pinakamataas na epekto sa pagaling ng kalamnan. Una, bigyang pansin ang oras ng pag-inom. Ang ginseng green tea at black bean ginger tea ay may masangkap na nagpapabago o nagpapagana ng sirkulasyon ng dugo. Inirekomenda na pinakamainam na inumin ito sa umaga o hapon. Hindi lamang ito nakakapagpalakas ng ki at nakakapagpabago, kundi hindi rin nakakaapekto sa pagtulog sa gabi. Ang goji berry red date tea ay maring inumin sa umaga o hapon. Ito ay banayad na nagpapalakas kaya dugo. Ang South African rooibos tea naman ay pinakamahusay na inumin 30 minuto bago matulog upang makatulong sa pag-relax, pagtulog, at pagaling ng kalamnan. Tandaan, huwag masyadong marami ang inumin ng sabay-sabay. Isang tasa bawat beses ay sapat na upang dahan-dahang masipsip ng katawan. At hindi nito madaragdagan ang pasanin sa tiyan. Pangalawa, isaalang-alang ang personal na kondisyon ng katawan. Ang mga nakatatanda na may alta presyon, sakit sa puso, diabetes, at mahinang tiyan ay dapat kumonsulta muna sa doktor o tradisyonal na Chinese medicine practitioner bago subukan ang bagong tsaa upang maayos ang dami o makapiling angkop na sangkap ng tsaa. Halimbawa, ang mga pasyenteng may diabetes ay maaring bawasan ang daming red dates. Ang mataong may sensitibong tiyan ay maaring inumin ang black bean ginger tea sa maliliit na tasa ng dahan-dahan. Sa ganitong paraan, magiging ligtas at ganap na magagamit ang bisang tsaa. Pangatlo, mahalaga rin ang temperatura ng tubig at paraan ng pagtitimpla. Ang ginseng green tea ay dapat gamitin sa humigit kumulang 90 degrees Celsius na mainit na tubig. Ang sobrang init na temperatura ay sisira sa aktibidad ng catechin sa dahon ng tsaa. Para sa black bean ginger tea, kailangan munang pakuluan ang black beans hanggang lumambot. Pagkatapos ay idagdag ang hiwa ng luya at pakuluan ng 5 minuto upang ganap na may labas ang maepektibong sangkap. Kung masyadong matagal na ibabat ang goji berry red date tea, magiging mapait ang red dates. Inirekomenda na ibabad sa loob energy kuya 10 minuto lamang. Ang South African rooibos tea ay pinakamahusay na ibabad sa mainit na tubig, hindi pinapakuluan, upang mapanatili ang aktibidad ng mga herbal na sangkap. Ang pag-unawa sa paraan ng pagtitimpla ay magpapahintulot sa iyo na makuha ang pinakakumpletong nutrisyon. Bukod sa pagbibigay pansin sa mga detalyeng pag-inom, ang pagpapares ng maliliit na tips sa pangaraw-araw na buhay ay magdodoble sa epekto ng pagaling kalamnan. Halimbawa, bago o pagkatapos uminom ng tsaa araw-araw, maglaan ng 5 hanggang 10 minuto upang gumawa ng simpleng ehersisyo sa binti. Ang pagtulak sa dingding gamit ang binti, paggawang leg raises habang nakaupo, at paglalakad sa lugar ay makapagpapasiglang kalamnan. Kasama ang sapat na pagkonsumo ng protina, tulad ng isda, itlog, tofu, black beans, at bepe, mas mabilis ang pagaling ng kalamnan. Inilarawan ng ilan na ito ay parang pagdaragda ng dobleng gasolina sa mga kalamnan. Ang taa ay nagbibigay ng nutrisyon at antioksidan na proteksyon, habang ang ehersisyo ay nagbibigay ng pagpapasigla at pagtaas ng lakas. Sa dalawang ito, natural na doble ang epekto.
Bukod pa rito, ang pagpapanatili ang regular na schedule at sapat na pagtulog ay mahalaga rin. Ang South African Rooibos Tea ay lalong angkop para sa pag-inom bago matulog na nakakatulong sa pag-relax ng katawan, pagbaba ng stress at hormones, at nagpapahintulot sa mga kalamnan na lubos na gumaling sa gabi. Ang pagtulong 7 hanggang 8 oras araw-araw, kasama ang tsaa at simpleng ehersisyo, ay mapapansin mong mas matatag ang iyong paglalakad, mas malakas ang binti, at kahit ang mga gawain sa bahay na dati mong kinapapagod ay madali mo nang magagawa. Kasama rin sa malilit na tips sa pang-araw-araw na buhay ang paggawang pagtitimplangang sa bilang isang ritual sa buhay. Sa umaga, magtimpla ng ginseng green tea at samahan ng stretching exercises na nagpapasigla sa isip at katawan ng sabay-sabay. Sa hapon, uminom ng goji berry red date tea. Habang naglilinis ng bahay at pinupunan ang ki at dugo, bago matulog, uminom ng South African Rooibos Tea, dahan-dahang nagre-relax. Pagsamahin ito sa pakikisalamuha sa mga kaibigan at pamilya, nagtitimplang tsa at nakukwentuhan, hindi lamang ito nakakapagpasaya, kundi nakakadagdag din ng motibasyon para sa ehersisyo at pakikipag-ugnayan. Regular na magitala. Araw-araw, simpleng itala ang iyong distansya sa paglalakad. Lakas enige binchi. O estado enige isip. Obserbahan ang pagbuting kalamnan at mas makakaroon ng pakiramdam ng tagumpay at natural na tataas ang motibasyon. Sa buod, kung nais mong baliktarin ang sarcopenia, hindi sapat ang pag-inom lang ng tsaa. Ang pagbibigay pansin sa paraan ng pag-inom, orasang pagtitimpla, kasama ang simpleng ehersisyo, balanseng dieta, at regular na schedule, ay magdodoble sa epekto. Ang tsaa ay hindi lamang iniinom. Maaari itong maging isang ritual sa buhay na tumutulong sa mga nakatatanda na mabawi ang lakas ng binti, mapalakas ang tibay, at mapabuti ang estado ng isip na nagbibigay ang gasigla sa bawat araw. Sa huli, ipinaabot ko ang aking pagbati sa lahat ng nakatatanda na nagsisikap pangalagaan ang kanilang kalusugan. Naway magkaroon kayong malakas na binti, masiglang espiritu, at masayang buhay. Naway maging madali at matatag ang bawat hakbang ninyo. Kung sa tingin ninyo ay nakatulong ang aming ibinahagi ngayon, mangyaring mag-like, ay share sa mga kaibigan na nakmamalasakit din sa kalusugan, at sundan kami